kawalan ng mga sabonghero ay isa sa pinakamalaking misteryo na hindi pa rin nare-resolba hanggang ngayon sa ating bansa. Sa gitna ng kaguluhan na ito, ang pangalan ng bilyonaryong si Charlie Atong ang palaging lumalabas dahil siya ang itinuturong utak sa likod ng lahat ng ito. Maraming pamilya ang umiiyak at naghahanap ng hustisya, pero tila lalong bumibigat ang sitwasyon dahil may mga bagong impormasyon na nagsasabing hindi na raw mahahanap ng mga pulis ang gaming tycoon na ito. Ang usap-usapan sa mga koridor ng investigasyon ay posibleng nakatakas na siya palabas ng Pilipinas habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa paghahanap sa kanya. Paano nga ba nagawa ng isang sikat na tao na makalusot sa ating mga border nang hindi namamalayan ng gobyerno? Ng isang state witness na si Tonondon Patidongan, hindi simpleng pagtatago lang ang ginagawa ni Atong ngayon. Bilang isang taong dating malapit sa operasyon ng bilyonaryo, ibinunyag ni Patidongan na mayroong malawak na koneksyon ang kampo niyang para itago ang kahit na sinong tao na gustong umiwas sa batas. Sinabi niya na posibleng gumagamit si ng mga bahay o lupa na binili gamit ang pangalan ng ibang tao para hindi ito madaling matrace ng mga autoridad. Ito ang tinatawag nilang mga dummy properties kung saan doon sila nananatili ng matagal na panahon habang nagpapalipas ng init. Ngunit ang mas matinding revelasyon ay ang posibilidad na wala na talaga siya sa Pilipinas dahil may kakayahan silang magpuslit ng tao gamit ang mga pribadong sasakyang pandagat. Ipinaliwanag ni Patidongan na meron silang sistema kung saan isinasakay ang isang tao sa maliit na bangka o speedboat at pagkatapos ay ililipat sa isang malaking barko na nasa gitna ng dagat. Ang ganitong paraan ay ginamit na raw nila noon para itakas ang ibang mga personalidad patungong Taiwan. Ang mas nakakagulat pa rito ay ang pagkakaroon nila ng mga kasabwat na ibang lahi o mga foreign national na tumutulong sa paggawa ng mga peking passport. Inamin ng testigo na siya mismo ay naggawa ng peking dokumento noon para makapunta sa ibang bansa gaya ng Cambodia hanggang sa makarating siya sa Europe. Kung nagawa ito sa isang ordinaryong tauhan, siguradong mas madali itong gawin para sa isang makapangyarihang bilyonaryo na may bilyon-bilyong piso para bayaran ng kahit na sino. Sinasabing kahit ang sariling mga abogado ni Atong ay hindi alam kung nasaan siya dahil gumagamit ito ng mga espesyal na numero ng telepono na hindi basta-basta natatrack. Ang tanging nakakaalam lang daw ng tunay na kinaroroonan niya ay ang kanyang mga sariling anak. Dahil dito, nagmumukhang inutil ang ating sistema ng seguridad kung ang isang tao ay kayang-kayang baliin ang mga panuntunan sa pagbiyahe gamit ang peking pagkakakilanlan at tulong ng mga dayuhan. Habang patuloy ang paghahanap ng katotohanan, lalong lumalalim ang hinala na baka nasa ibang bansa na nga ang gambling boss at pinapanood na lang ang takbo ng balita mula sa malayo. Sa kabila ng mga seryosong paratang na ito, pinili ng kampo ni Atong na manahimik na muna at huwag nang maglabas ng anumang karagdagang komento. Ayon sa kanyang mga abogado, naniniwala silang wala namang magandang patutunguhan kung sasagutin pa nila ang mga batikos na ipinabato laban sa bilyonaryo. Ngunit habang tumatagal ang pananahimik na ito, lalong nagdududa ang publiko kung nasaan na nga ba ang katotohanan. Maging ang Department of Justice o DOJ ay naglabas na rin ng pahayag tungkol sa isyu. Ayon sa kanila, wala pa silang hawak na opisyal na kumpirmasyon o matibay na ebidensya na talagang nakaalis na ng Pilipinas si Ibig sabihin, sa mata ng gobyerno, nananatili pa ring palaisipan kung nakapuslit na nga ba ang negosyante o narito pa rin siya sa loob ng bansa. Nagbigay din ng paliwanag si NBI Director Lito Magno tungkol sa mga usap-usapan na dumaan si sa mga backdoor exit o yung mga daanan na hindi bantayado ng mga otoridad. Inamin ng NBI na marami talagang ganitong sikretong lagusan sa ating bansa, lalo na sa mga malalayong probinsya na malapit sa dagat. Gayunpaman, nakikipag-ugnayan na raw sila sa kanilang mga informant at mga network sa mga lugar na iyon para matiyak na walang makakalabas ng hindi nila nalalaman. Binigyang diin din ng opisyal na ang pagdaan sa mga backdoor exit na ito ay maituturing na buwis buhay dahil sa panganib ng dagat at sa hirap ng biyahe. Para sa kanila,
mahihirapan ang isang bilyonaryo na gawin ang ganitong klaseng delikadong pagtakas dahil hindi ito ang nakasanayan niyang pamumuhay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento dahil may panibagong hiling ang whistleblower na si Patidongan sa ating gobyerno. Nanawagan siya sa DOJ na huwag lang kay Atong ang ituon ang pansin kundi isama rin sa investigasyon ang iba pang tinatawag na alpha members ng kanilang grupo. Naniniwala ang saksi na ang nangyaring pagkawala ng mga sabonghero ay hindi lang gawa ng iisang tao kundi isang planadong operasyon o corporate killing. Labis ang pagtataka ni Patidongan kung bakit itang ilang malalaking pangalan gaya ni na Joseph Lugpad, Eric De La Rosa at Ernesto Salas ay hindi pa rin nasasama sa mga kinakasuhan. Binanggit din niya ang ilang mga opisyal ng gobyerno at mga mayor mula sa Tayabas, Palo, Leyte at iba pang lugar na may kinalaman daw sa operasyon ng mga alpha. Dahil sa mga bagong pangalang ito na lumulutang, hindi na rin nakatiis ang mga pamilya ng mga nawawalang sabonghero. Noong nakaraang January 5, naghain na sila ng formal na hiling sa DOJ para muling suriin ang kaso at isama ang mga taong binanggit ng testigo. Para sa mga pamilya, hindi magiging kumpleto ang hustisya kung ang mga galamay na tumulong sa krimen ay malayang nakakalakad habang ang kanilang mga mahal sa buhay ay wala pa ring malay kung nasaan. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang bilyonaryo, kundi tungkol sa buong sistema na tila nagbulag-bulagan sa loob ng mahabang panahon. Anong umiinit ang paghahanap sa kinaroroonan ni Atong Ang? Gumagalaw na rin ang kanyang mga legal na kinatawan para subukang linisin ang kanyang pangalan sa harap ng batas. Sa gitna ng lahat ng akusasyon, isang hakbang ang ginawa ng kanyang kampo na nakakuha ng atensyon ng publiko. Ang hiling na ibasura na ng korte ang mga warrant of arrest na inisyu laban sa kanya. Ayon sa kanyang mga abogado, tila hindi raw patas ang proseso at nais nilang mapawalang bisa ang utos na hulihin ng bilyonaryo. Ngunit para sa marami, ang hakbang na ito ay tila paraan lamang para makaiwas sa tuluyang pagkakakulong habang wala pa ring malinaw na sagot kung nasaan ang mga nawawalang sabongero. Hindi rin matatawaran ang panganib na dala ng sitwasyong ito dahil ang Department of Justice mismo ang nagbansag kay Atong Ang bilang isang individual na armado at delikado. Dahil sa bansag na ito, kamakailan lang ay nagpasya ang kanyang kampo na isuko ang ilang mga armas sa Mandaluyong City Police Station. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Gabriel Villarreal, itinurn over nila ang 5 iba't ibang klase ng baril kabilang ang isang mataas na kalibre na Colt rifle at ilang mga 9mm na pistola. Ang pagsukong ito ng mga armas ay tila mensahe na nais nilang makipagtulungan sa aspeto ng seguridad, pero hindi pa rin nito nababago ang katotohanan na ang may-ari ng mga baril na ito ay nananatiling hindi mahanap ng mga otoridad. Sa ngayon, may nakalaan na pabuya na nagkakahalaga ng 10 milyong piso para sa sinumang makakapagturo sa lokasyon ni Atong Ang. Napakalaking halaga nito, pero sa kabila ng ganito kalaking patong sa ulo, aminado ang NBI na wala pa rin siyang anumang paramdam o senyales kung nasaan siya nagtatago. Gayunpaman, hindi tumitigil ang ahensya sa kanilang trabaho dahil direktang nakikipag-usap na sila sa mga malalapit na kakilala at kaibigan ng negosyante. Ang pag-asa ng mga otoridad ay makuha ang tiwala ng mga taong ito upang sila na mismo ang kumumpinse kay Ang na sumuko na lang ng payapa kaysa patuloy na magtago at pahirapan ang kanyang sitwasyon. Ang tanong ng nakakarami, sapat na nga ba ang pagsuko ng mga baril para masabing hindi na siya pantas sa seguridad ng bansa? O isa lamang itong taktika para bawasan ang init ng investigasyon? Patuloy silang naghahanap ng paraan para tuluyang makalusot sa mga kasong kinakaharap nila. Napakahirap tanggapin para sa mga pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay puro mga baril at legal na dokumento lang ang nakikita nila, habang ang taong nais nilang makausap ay tila naglaho na sa hangin. Sa bawat araw na lumilipas na hindi siya sumusuko, lalong lumalakas ang hinala ng taong bayan na baka nga totoo ang mga bali-balitang may malalim siyang pinagtataguan na hindi kayang abutin ng ordinaryong investigasyon. Sa inyong palagay, sapat na nga ba ang 10 milyong pisong pabuya para may maglakas loob na magsalita tungkol sa kanyang kinaroroonan?
O sa tingin niyo ba, ay mas matimbang pa rin ang takot sa impluensya at yaman ni Atong Ang, kaya nananatiling tahimik ang mga taong nakakaalam ng totoo?